Sa isang malamig na panahon sa Pilipinas, sa isang di pamilyar na pabrika kung saan ako nagtatrabaho, isang lalaki ang lumapit sa akin at sinabi niyang pumunta ako sa bahay niya. Nakakatakot, pero wala akong ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, naranasan ko ang isang tunay na mainit na gabi sa kanyang bahay. Ano kaya ang nangyari? Mga kaibigan, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay laging malaking tulong. Saan man kayo nakikinig ngayon, mag-iwan po kayo ng komento. Ako ay isang 26 taong gulang na babae, ipinanganak at lumaki sa Vladivostok, Russia. Ang pangalan ko ay Karina. Ang aking bayan ay isang lungsod daungan sa malayong silangan ng Russia, isang magandang lugar kung saan nagtatagpo ang dagat at mga bundok. Ngunit, hindi sapat ang ganda para pawiin ang gutom. Pinalaki ako ng aking ama habang nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng grocery, ngunit ilang taon na siyang nagdurusa sa mga komplikasyon ng diabetes. Ang gastos sa ospital ay patuloy na lumulobo na parang isang snowman. Sinasabi nilang libre ang sistema ng medikal sa Russia, ngunit sa huli, kailangan mo pa rin ng pera para makakuha ng maayos na paggamot. Patuloy na lumalala ang kalagayan ng aking ama at wala na akong ibang pagpipilian. Limitado ang mga trabahong makukuha sa Vladivostok at napakababa ng sahod. Isa-isang nagsipunta sa Pilipinas ang aking mga kaibigan. Sabi nila, ang kikitain sa pagtatrabaho sa Pilipinas ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kinikita sa Vladivostok. Matapos ang matagal na pag-iisip, nagpasya na rin ako. Nagpasya akong magtrabaho sa isang pabrika sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang ahensya, nakakuha ako ng work visa para sa isang kumpanya ng pagmamanupaktura sa Baguio. Ang kontrata ay para sa 3 taon. Naisip ko, kung magtatrabaho lang ako ng mabuti sa loob ng 3 taon, makakaipon ako para sa pagpapagamot ng aking ama at makakapagbukas pa ng isang maliit na tindahan. Mahigpit na hinawakan ni Itay ang aking kamay at sinabing, mag-ingat ako sa aking kalusugan. Malinaw pa rin sa aking alaala ang kanyang pagpipigil sa pag-iyak. Pagkatapos kong magpasya na pumunta sa Pilipinas, agad akong kumilos. Mula sa Vladivostok, ang lipad ay tumagal ng mahigit 9 na oras na may isang stopover. Paglabas ko ng paliparan sa Clark, isang mainit na hangin ang sumalubong sa akin. Ngunit nang maglakbay kami paakyat sa Baguio, doon ko naramdaman ang lamig na hindi ko inaasahan. Ang unang impression ko ay mas malamig ito kaysa sa inaasahan ko para sa isang tropikal na bansa. Sa Vladivostok, bumagsak na sa 15 graus Celsius ang temperatura. Dito sa Baguio, nasa mga 12 graus Celsius. Gumaan ang loob ko. Kaya ko itong tiisin, naisip ko. Sumakay ako sa kotse na ipinadala ng kumpanya at nagtungo sa pabrika. Mga 1 oras at kalahati rin ang biyahe. Ang pabrika ay nasa isang liblib na lugar, mas liblib pa sa inaasahan ko. Mga puno ng pino at maliliit na nayon lang ang nakapaligid dito. Malaki at kulay abo ang gusali ng pabrika. Dala ang aking mga gamit, nagpunta ako sa opisina ng management. Isang empleyadong marunong magruso ang nagpaliwanag sa akin ng maikli. Ang dormitoryo ay isang 2 palapag na gusali sa likod ng pabrika at 6 na tao ang magkakasama sa isang kwarto. Pagpasok ko sa dormitoryo, medyo natigilan ako. Mas masahol pa ito sa inaasahan ko. Sa makipot na kwarto, may 3 double-deck na kama na siksikan. Maliit ang bintana at yari sa manipis na plywood ang mga dingding. Walang anumang pampainit. Ang mga kasama ko sa kwarto ay pawang mga babaeng manggagawa mula sa Russia. Karamihan sa kanila ay mas matanda sa akin at nagtatrabaho na roon mula ilang buwan hanggang mahigit 1 taon. Walang emosyon ang kanilang pagtanggap sa akin. Hindi sila mabait, pero hindi rin naman masama. Para bang isa lang akong bagong dating na dumagdag sa bilang. 1 tao lang ang kumausap sa akin. Ang pangalan niya ay Dimitria at mukhang nasa 15 taong gulang. Maikli niyang ipinaliwanag ang mga patakaran sa dormitoryo at ang schedule sa pabrika. Tuyo ang kanyang pananalita, ngunit ibinigay niya ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Noong unang gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Sa itaas na bahagi ng double deck ako na-assign at mababa ang kisame kaya parang nasasakal ako. Higit sa lahat, malamig. Ang manipis na kumot ay hindi sapat para labanan ang ginaw na tumatagos sa mga dingding.
Sa mga apartment sa Russia, may central heating kaya laging mainit sa loob ng bahay. Kahit bumagsak sa 20°C ang temperatura sa labas tuwing taglamig sa Vladivostok, nakakapag-shorts at t-shirt kami sa loob. Pero dito, iba. Sa loob mismo ng kwarto ay nakikita ko ang singaw ng aking hininga. Nagsuot ako ng makakapal na damit at ibinalot ang buong katawan sa kumot. Doon lang ako medyo guminhawa. Naalala ko bigla ang aking ama. Uminom na kaya siya ng gamot? Kumakain na kaya siya ng maayos mag-isa? Bumuhos ang mga pag-aalala, ngunit nagtiimbagang ako. Hindi ako maaaring sumuko rito. Kinabukasan, nagsimula na ang aking buhay sa pabrika. Pumapasok ako ng 8 ng umaga at nagtatrabaho hanggang 6 ng gabi. May 1 oras na pahinga para sa tanghalian at 20 minutong break. Simple lang ang trabaho, inspeksyonin at ipackage ang mga plastic na piyesa na dumadaloy sa conveyor belt. Noong una, mabagal ang aking mga kamay kaya napapagalitan ako, pero pagkaraan ng ilang araw, nasanay na rin ako. Ang problema ay ang panahon. Pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre, lalong lumamig ang panahon sa Baguio. Mas mataas ang temperatura kaysa sa Vladivostok, pero mas matindi ang pakiramdam ng lamig. Tumatagos hanggang sa buto ang malamig na hangin. Medyo ayos pa sa loob ng pabrika, pero ang paglalakad pabalik sa dormitoryo ay parang impyerno. Tuwing hahampas ang hangin sa aking mukha, parang hihinto ang aking paghinga. Problema rin ang kawalan ng heating sa dormitoryo. Hindi sapat ang makakapal na kumot para sa 6 na tao sa isang kwarto. Pagsapit ng gabi, ang temperatura sa loob ng kwarto ay nasa 10 degrees lang. Lahat kami ay natutulog ng may suot na jacket. Kailangan naming bilisan ang pagligo. Walang pampainit sa banyo at kung maghuhugas ka ng buhok, tiyak na magkakasipon ka. Pagkaraan ng 1 linggo, naunawaan ko na kung bakit walang emosyon ang mga kapwa kong Ruso. Ang buhay dito ay para sa kaligtasan. Walang lugar para sa emosyon. Araw-araw, gigising kami sa parehong oras, gagawin ang parehong trabaho at kakainin ang parehong pagkain. 1 araw lang ang pahinga kada linggo. Ang sahod ko ay humigit kumulang 18,000 piso kada buwan pero pagkatapos ibawas ang bayad sa dormitoryo at pagkain, mga 12,000 piso na lang ang natitira. 4 na beses itong mas malaki kaysa sa kinikita ko sa Vladivostok pero hindi ako masaya. Pero nagtiis ako. Kapag naiisip ko ang aking ama, nakakaya kong magtiis. Tuwing linggo, nagvi-video call kami. Sinasabi niyang ayos lang siya pero halata sa kanyang mukha na lalo siyang pumapayat. Sinasabi kong magpapadala ako agad ng pera kaya huwag niyang alalahanin ang pambili ng gamot. Lagi naman siyang nag-aalala at sinasabing huwag kong masyadong pilitin ang aking sarili. Marami ring Pilipinong empleyado sa pabrika. Karamihan sa kanila ay nasa management o technical positions. Halos hindi sila nakikihalubilo sa aming mga dayuhang manggagawa. Magkaiba ang aming kantina at silid pahingahan. Nagkikita lang kami kapag nagbibigay sila ng mga instruksyon sa trabaho dahil halos hindi ako marunong magtagalog, isang interpreter ang namamagitan sa amin. Lumipas ang 1 buwan. Pagsapit ng katapusan ng Disyembre, lalong lumamig ang panahon. Sumisingaw ang hangin sa mga siwang ng bintana ng dormitoryo at sa gabi parang nagyayelo ang aking katawan. 3 kumot na ang gamit ko sa pagtulog. Pero naninigas pa rin ang aking katawan pagkagising sa umaga. Nagsimula na rin akong makaramdam ng sipon, pero hindi ako maaaring umabsent. Kapag umabsent ka, kakaltasan ang sahod mo. Nang araw na iyon, tulad ng dati, nagtatrabaho ako sa pabrika. Nahihilo ako, pero tiniis ko. Bigla, nanlabo ang aking paningin at nanghina ako. Inalalayan ako ng katabi kong Ruso at tinawag ang supervisor. Doon ko unang nakaharap ng maayos ang isang Pilipinong lalaking empleyado. Nalaman ko na lang ang pangalan niya mamaya, Kenji. Si Kenji ay isang 30 taong gulang na Pilipino. Siya ang namamahala sa production management sa pabrika. Mga 175 cm ang kanyang taas, hindi gaanong matangkad, pero matipuno ang katawan at kalmado ang dating. Nakita niya akong nanghihina at mabilis na lumapit. Dala ang isang upuan, tinawag niya ang interpreter at tinanong ang aking kalagayan. Sinabi kong medyo nahihilo lang ako. Umiling si Kenji.
Sa pamamagitan ng interpreter, sinabi niyang umuwi ako ng maaga at magpahinga. Sabi ko ayos lang ako, pero matigas siya. Mas magiging problema raw kung mapipilitan akong magtrabaho at magkaroon ng malaking aksidente. Sa huli, umuwi ako ng maaga sa dormitoryo. Walang tao sa kwarto, lahat sila ay nasa trabaho. Humiga ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Nanginginig ang aking katawan at parang nilalagnat ako. Lumipas ang halos 1 oras, may kumatok sa pinto ng dormitoryo. Pilit akong bumangon at binuksan ang pinto. Si Kenji ang nakatayo roon. May dala siyang plastic bag at sa loob ay may mainit na lugaw at gamot sa sipon. Nagulat ako at tinitigan siya. Sumenyas siya na tanggapin ko at nahihiya ko itong kinuha. Sinabi ni Kenji sa simpleng Ingles, "Drink medicine, rest well," at umalis na. Tulala kong tiningnan ang kanyang likod habang papalayo. Bakit niya ako pinapansin ng ganito? Sa Russia, bihira ang isang amo na nag-aalaga sa isang may sakit na empleyado ng ganito. Habang kinakain ko ang mainit na lugaw, naramdaman kong naninikip ang aking lalamunan. Parang ito ang unang beses sa loob ng ilang buwan na nakaramdam ako ng kabaitan mula sa isang tao. Kinabukasan, medyo gumaan ang pakiramdam ko kaya pumasok ako sa trabaho. Dumaan si Kenji sa aking workstation at tinanong kung okay na ako. Sa simpleng Ingles, walang interpreter. Sumagot ako ng "thank you". Ngumiti siya ng bahagya at nagpatuloy sa paglakad. Mula noon, naging conscious na ako kay Kenji. Abala siyang tao. Palagi siyang naglalakad sa iba't ibang bahagi ng pabrika, sinusuri ang mga production line. Ilang araw ang lumipas, nagkita ulit kami ni Kenji sa oras ng tanghalian sa harap ng kantina ng pabrika. Lumapit siya sa akin at inabutan ako ng 2 maliit na hand warmer. Sabi niya, "Malamig sa labas, ilagay mo to sa bulsa mo." Muli akong nagulat. Ganito ba kabait ang lahat ng Pilipino? Nalaman ko kalauna na paminsan-minsan ay ganito rin ang pag-aalaga ni Kenji sa ibang dayuhang manggagawa. Hindi lang pala sa akin. Ngunit para sa akin, malaking bagay ang kanyang maliit na kabaitan. Masyadong malamig at walang buhay ang pamumuhay ko rito. Araw-araw, paulit-ulit lang ang ginagawa ko at uuwi sa malamig na dormitoryo. Hindi rin ako nakikipag-usap ng malaliman sa mga kapwa kong Ruso. Lahat sila ay nakatuon lang sa kanilang trabaho at walang panahon para sa iba. Unti-unti, naramdaman ko ang kalungkutan. Isang araw, isang lalaki ang lumapit sa akin. Ang pangalan niya ay Igor, isang 32 taong gulang na Ruso. 3 buwan na siyang mas nauna sa akin sa pabrika. Nakatira siya sa dormitoryo ng mga lalaki, pero magkatrabaho kami sa parehong linya. Noong una, mabait si Igor. Tinuruan niya ako kung paano makibagay sa buhay sa pabrika at nagrekomenda ng mga pagkain na mabibili sa mga convenience store. Ngunit unti-unti, nagbago ang kanyang ugali. Masyado na siyang madalas lumapit at laging nagyayayang kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Tinatanggihan ko siya, sinasabing pagod ako, pero mapilit siya. Niyaya niya rin akong mamasyal sa syudad tuwing weekend. Nababagabag ako. Hindi naman masamang tao si Igor, pero may kung anong hindi komportable sa kanya. Isang gabi, muling lumapit si Igor sa akin. Mas direkta na siya ngayon. Sinabi niyang gusto niya ako at gusto niyang makasama ako. Nagulat ako at tumanggi. Sinabi kong napunta ako rito para magtrabaho, hindi para makipagrelasyon. Nadismaya si Igor, pero sinabi niyang naiintindihan niya. Ngunit may kakaiba sa kanyang tingin. Mula noon, lalo siyang naging mapilit. Kahit sa oras ng trabaho, palagi siyang nakatingin sa akin at tuwing break time, lumalapit siya. Sinubukan ko siyang iwasan, pero dahil magkatrabaho kami sa iisang linya, hindi ko siya maiwasan. Hindi maganda ang tingin sa akin ng mga kapwa kong babaeng Ruso. Mukhang naiinggit sila dahil sa akin lang interesado si Igor. Isang araw, pinayuhan ako ni Dimitria. Mag-ingat ka sa mga lalaking tulad ni Igor. Marami sa mga lalaking napupunta rito ay may mga problema sa kanilang bayan, sabi niya. Lalo na yung mga obsessed sa babae, mapanganib sila. Mas mabuting maglagay ka ng malinaw na hangganan. Kinabahan ako sa sinabi niya. Pagtapos ng Disyembre, lalong lumala ang panahon. Nasira ang iisang dekuryenteng pampainit sa aming dormitoryo at natagalan ang pagpapaayos. Ilang araw kaming walang anumang pampainit
Bumagsak sa napakababang temperatura ang loob ng kuwarto. Nagpatong-patong ako ng damit at 3 kumot, pero hindi pa rin sapat para labanan ang ginaw. Nagigising ako sa gabi dahil sa lamig. Muling bumalik ang sintomas ng sipon. Mas malala ngayon. Hindi tumitigil ang aking ubo at tumaas ang lagnat ko, pero kailangan kong pumasok sa trabaho. Uminom ako ng gamot at nagtiis. Nag-aalala ang mukha ni Kenji nang makita niya ako. "Bakit hindi ka magpatingin sa doktor?" Sabi ko. "Ayos lang ako, pero sa totoo lang, hindi." Isang gabi, habang pauwi ako sa dormitoryo pagkatapos ng trabaho, bigla akong nahilo at napaupo. Umiikot ang aking paningin. May naririnig akong tumatawag sa akin, pero hindi ko maintindihan. Paputol-putol ang aking malay. Nang magkamalay ako, nasa tabi ko si Kenji. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking noo at nagulat. "Napakataas ng lagnat mo," sabi niya. Agad niyang tinawag ang interpreter at isinakay ako sa kanyang kotse. "Kailangan nating pumunta sa ospital," sabi niya. Sinabi kong wala akong pera, pero sabi ni Kenji, "Huwag ko iyong alalahanin." Sa loob ng kotse, halos wala na akong malay. Malabo kong nakikita ang mukha ni Kenji. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Ayos lang, malapit na tayo sa ospital." Naramdaman kong mainit at nakakakalma ang kanyang boses. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakita ko ang mukha ng aking ama. May sakit din siya, hindi ako pwedeng magkasakit. Habang iniisip iyon, nawalan ako ng malay. Nagising ako sa emergency room ng isang ospital. Nakita ko ang puting kisame at naamoy ang Saudusray, disinfectant. Kinakabitan ako ng nurse ng IV drip. Nakatayo si Kenji sa tabi, kausap ang doktor sa pamamagitan ng interpreter. Sabi ng doktor, malalang trangkaso at dehydration daw. Magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Pagkatapos ng IV drip, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Tinanong ako ni Kenji, naayos na ba ang heating sa dormitoryo? Sumagot ako na hindi pa. Nag-aalala ang kanyang mukha. "Lalo kang lalala kung babalik ka roon," sabi niya. "Kailangan ko raw magpahinga sa isang mainit na lugar kahit ilang araw lang." Dahan-dahan, nag-alok si Kenji. "Gusto mo bang magpahinga sa bahay ko ng ilang araw?" Nagulat ako. Masyadong personal iyon. Nagmadaling magpaliwanag si Kenji. "Kadalasan, wala ako sa bahay dahil sa pag-aalaga sa tatay ko sa ospital, kaya halos bakante lang yon. Magpahinga ka lang ng ilang araw at kapag magaling ka na, pwede ka nang umalis." Nag-alinlangan ako. Hindi madaling desisyon ang pumunta sa bahay ng isang di kilalang lalaki, pero wala akong ibang pagpipilian. Tiyak na lalala ang sakit ko kung babalik ako sa dormitoryo. Sa huli, sumagot ako ng salamat. Gumaan ang mukha ni Kenji at isinakay niya ako sa kanyang kotse. At sa unang pagkakataon, nakapunta ako sa bahay ng isang Pilipino. Ang bahay ni Kenji ay mga 10 minuto lang mula sa pabrika. Isang maliit na 2 palapag na bahay. Gabi na kaya madilim sa paligid. Pero may ilaw sa poste sa harap ng bahay kaya kitang-kita ang pasukan. Bumaba si Kenji sa kotse, binuksan ang pinto at inanyayahan akong pumasok. Pagpasok sa pinto, sinabi niyang kailangan kong mag-alis ng sapatos. Sanay naman ako sa Russia na mag-alis ng sapatos sa loob ng bahay, kaya natural ko itong sinunod. Pagpasok namin sa sala, medyo nagulat ako. Mas malinis at komportable ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi gaanong malaki ang sala, pero may maliit na sofa, TV at hapagkainan. May ilang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. At sa isang tabi ay may bookshelf. Higit sa lahat, ang ikinagulat ko ay ang init. Napakalamig sa labas, pero sa loob ng bahay ay parang sikat ng araw sa tagsibol. Dinala ako ni Kenji sa isang maliit na kwarto. Guest room daw. Sa loob ng kwarto ay may mababang kama, maliit na aparador at isang desk. May kaunting liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Inilabas ni Kenji ang kumot at unan at sinabing magpahinga na ako. Ang banyo ay nasa dulo ng pasilyo at kung magugutom ako, pwede kong kainin ang kahit anong nasa kusina. Salamat lang ang nasabi ko. Pagkaalis ni Kenji, nilibot ko ang tingin sa kwarto. Iba ito sa mga bahay sa Russia. Mababa ang kama at mababa rin ang karamihan sa mga muebles. Pero ang pinaka nakakamangha ay ang sahig. Tinanggal ko ang aking tsinelas at tinapakan ang sahig. Sa sandaling iyon, nagulat ako at napaatras. Mainit ang sahig. Noong una,
Akala ko may problema sa sahig. Baka nasira ang heating system at nag-overheat. Dahan-dahan kong hinawakan muli ang sahig. Oo, mainit nga. Hindi mainit na nakakapaso, kundi isang mainit at yakap na pakiramdam. Para akong nakatayo sa isang higanteng electric mat. Binuksan ko ang pinto at tinawag si Kenji. Umiinom siya ng tubig sa kusina. Nang sabihin kong mainit ang sahig, tumawa siya. Floor heating yan, sabi niya. Isang paraan ng pagpapainit dito sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar tulad ng Baguio. Mainit na tubig ang dumadaloy sa ilalim ng sahig para painitin ang buong kuwarto. Hindi ko maintindihan. Hindi ba mapapaso ang mga paa kung mainit ang sahig? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Kenji. Ang floor heating daw ay pantay na nagpapainit sa buong sahig. Kaya hindi ito nag-overheat sa isang lugar lang. Pwede ring i-adjust ang temperatura para manatiling komportableng mainit. Mas episyente raw ito at mas maganda sa kalusugan kaysa sa mga radiator heating sa Russia. Namangha ako at bumalik sa kuwarto. Hinawakan muli ang sahig. Oo nga, hindi nakakapaso, kundi komportableng mainit. Sinabi ni Kenji na ilatag ko ang kumot sa sahig. Palamuti lang daw ang kama at karaniwan siyang natutulog sa sahig. Nagtaka ako, pero sinunod ko siya. Inilatag ko ang kumot at humiga. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga ako. Napakasarap sa pakiramdam ng init na dumadaloy sa aking buong likod. Ito ang init na ilang buwan ko nang hindi nararamdaman. Isang init na hindi ko naramdaman sa Russia o sa dormitoryo ng pabrika. Ang init mula sa sahig ay yumakap sa aking buong katawan. Naramdaman kong lumuluwag ang naninigas kong mga kalamnan. Hindi na ako nagtalukbong ng kumot, humiga lang ako. Sapat na ang init. Bigla kong naisip, ito pala ang mainit na gabi na nasa isip ko. Pero hindi ito ang uri ng mainit na gabi na inaakala ko. Ito ay init na nilikha ng floor heating. Hindi ko napigilang matawa. Parang ito ang unang beses na tumawa ako mula nang dumating sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako nanaginip, parang nahulog lang ako sa isang mainit na kadiliman. Kinabukasan, paggising ko, gumaan ang pakiramdam ng buong katawan ko, bumaba na ang lagnat ko at nabawasan ang aking ubo. Bumangon ako at binuksan ang bintana. Malamig pa rin sa labas, pero mainit sa loob ng kwarto. Pagpunta ko sa kusina, naghahanda si Kenji ng almusal. Ipinagluto niya ako ng lugaw, may gulay at manok. Umupo ako sa hapagkainan at kumain. Habang dumadaloy ang mainit na lugaw sa aking lalamunan, gumaan ang pakiramdam ko. Sinabi ni Kenji na magpahinga lang ako buong araw. Pupunta raw siya sa ospital at babalik sa gabi. Tinanong ko siya kung malala ba ang sakit ng kanyang ama. Tumahimik sandali si Kenji. Pagkatapos, mahinahon siyang sumagot. Na-stroke daw ang kanyang ama at kasalukuyang nasa rehabilitasyon. Ilang taon na raw pumanaw ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na lalaki ay may asawa na at nakatira sa Maynila. Kaya siya lang mag-isa ang nag-aalaga sa kanyang ama. Naunawaan ko ang sitwasyon ni Kenji. Ako rin, mag-isa kong inaalagaan ang aking maisakit na ama. Nagtatrabaho siya sa pabrika. Pagkatapos ay dumidiretso sa ospital at tuwing weekend ay nag-aasikaso ng bahay. Kaya pala halos wala siya sa bahay. Naunawaan ko kung bakit niya ako dinala sa kanyang bahay. Siguro, tulad ng kanyang ama, hindi niya kayang basta na lang talikuran ang isang taong may sakit. Pagkaalis ni Kenji, naiwan akong mag-isa sa bahay. Noong una, hindi ko alam ang gagawin kaya nanatili lang ako sa kwarto. Pero habang gumagaling ako, naiinip ako. Dahan-dahan kong nilibot ang bahay. Sa bookshelf sa sala, may mga technical books at nobela. Sa mga larawan sa dingding, nakita ko ang batang Kenji kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Lahat sila ay masayang nakangiti. Malinis ang kusina. Nakahugas na ang lahat ng pinggan at maayos ang lahat. Binuksan ko ang refrigerator at may mga atsara, ulam, gatas at itlog. Nagutom ako kaya nagpasya akong magluto. Sanay naman akong magluto sa Russia kaya hindi mahirap. Nagsaing ako at nagluto ng sinigang na baboy. Ginamit ko ang mga sangkap na nasa refrigerator. Unang beses kong magluto ng pagkaing Pilipino pero naghanap ako ng recipe sa internet. Nang tikman ko, masarap pala. Ang mainit at maasim na sabaw ay tamang-tama para sa aking katawan na may sipon. Gabi na nang bumalik si Kenji. Nagulat siya sa amoy ng niluluto sa bahay.
Nang sabihin kong ako ang nagluto, nahiya siya. Hindi raw niya intensyon na paglutuin ang isang bisita. Sabi ko, ayos lang, ako ang nakikitira kaya dapat lang nagawin ko iyon. Sabay kaming naghapunan ni Kenji. Masarap daw ang luto kong sinigang. Pinuri niya ang aking pagluluto. Nahiya ako pero masarap sa pakiramdam. Habang kumakain, unti-unti kaming nag-usap. Ikinuwento ko ang tungkol sa Vladivostok at nagtanong si Kenji tungkol sa buhay sa Pilipinas. Gabi na nang bumalik ako sa kwarto, mainit pa rin ang floor heating. Humiga ako sa kumot at tumingin sa kisame. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nanginginig ako sa lamig sa dormitoryo pero ngayon nagpapahinga ako sa isang mainit na kwarto. Nagpapasalamat ako sa kabaitan ni Kenji. Naisip ko, baka unti-unti nang gumanda ang buhay ko sa Pilipinas. Nang gabing iyon, muli akong nakatulog ng mahimbing sa ibabaw ng floor heating. Niyakap ng mainit na sahig ang aking katawan. Isang payapang gabi pagkatapos ng mahabang panahon. Sa ika-4 na araw ko sa bahay ni Kenji, halos magaling na ako. Nawala na ang ubo ko at tuluyan nang bumaba ang lagnat ko. Napatunayan kong epektibo ang floor heating. Sa Russia, kapag nagkasipon ako, halos 1 linggo akong nahihirapan. Pero dito, natulog ako sa mainit na sahig at kumain ng mainit na pagkain kaya mabilis akong gumaling. Tuwing umaga bago pumasok, naghahanda si Kenji ng simpleng almusal tulad ng tinapay, gatas at nilagang itlog. Sabay kaming kumakain. Noong una, awkward, pero pagkaraan ng ilang araw, naging natural na. Hindi masyadong palasalita si Kenji. Tahimik siyang kumakain, babati, at aalis na. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Kapag naiinip, nanonood ako ng TV. May mga palabas na Pilipino at kahit hindi ko maintindihan ang salita, naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Nakasulat sa Tagalog ang subtitles kaya hindi ko mabasa, pero nakakatuwa pa ring panoorin ang mga ekspresyon at kilos ng mga artista. Nakapanood na rin kasi ako ng mga Pilipinong drama sa Russia. Ako ang nagluluto ng sarili kong tanghalian. Mga simpleng pagkain tulad ng sinangag o instant noodles, gamit ang mga sangkap sa ref. Masarap pala ang pagkaing Pilipino. Kakaiba ang lasa ng toyo at patis pero nakakaadik. Lalo na ang atsara, kakaiba. Parang pickles ng Russia, pero iba. Sa hapon, karaniwan akong naglilinis. Dahil abala si Kenji, maraming alikabok sa bahay. Nag-vacuum ako at nagpunas. Nilinis ko rin ang banyo at inayos ang kusina. Dahil nakikitira ako, dapat lang nagawin ko ito. Pagbalik ni Kenji sa gabi, nagulat siya sa malinis na bahay. Sabi niya, hindi ko kailangang gawin iyon. Pero sabi ko, ayos lang. Nainip ako kaya kung hindi ko gagawin ito, hindi lilipas ang oras. Nagpasalamat si Kenji. At maingat siyang nagtanong, kumusta na ang dormitoryo? Natingnan mo na ba kung naayos na ang heating? Sa totoo lang, hindi ko pa tinitingnan. Ayaw kong bumalik. Masyadong komportable rito. Ang mainit na floor heating, malinis na kwarto, masarap na pagkain, at higit sa lahat, ang presensya ni Kenji. Tahimik siya, pero maalalahanin. Maingat siyang huwag akong mailang. Kinagabihan, nag-alok si Kenji. Bukas, pupunta ako sa ospital ng tatay ko. Gusto mong sumama? Hindi magtatagal. Bibisita lang. Pumayag ako. Nag-aalala ako na laging mag-isang pinapasan ni Kenji ang lahat. Kinabukasan, sabay kaming pumunta sa ospital. Mga 30 minuto ang biyahe, isang malaking general hospital. Sanay na si Kenji sa daan, at sumunod lang ako. Nasa ika-5 palapag ang rehabilitation ward. Naglalakad ang mga pasyente bilang ehersisyo. Mukhang nasa late 60s ang ama ni Kenji. Nakahiga siya sa kama, at hirap igalaw ang isang bahagi ng kanyang katawan, pero malinaw ang kanyang isip. Nang ipakilala ako ni Kenji, masaya akong binati ng kanyang ama. Nagtaka siya nang malaman na galing ako sa Russia. Nagtrabaho raw sa isang kumpanya ang ama ni Kenji noong bata pa. Pagkatapos magretiro, ilang taon siyang nagpapahinga nang bigla siyang ma-stroke. Binalatan ni Kenji ng prutas ang kanyang ama, pinainom ng tubig, at buong pusong inalagaan. Mainit ang tingin ng ama sa kanyang anak, pero kasabay nito, parang nahihiya rin siya. Siguro, masakit para sa kanya na maging pabigat sa kanyang anak. Paglabas namin ng kwarto, tinanong ko si Kenji kung kumusta na ang kanyang ama. Sabi ni Kenji, unti-unti nang bumubuti. Noong una raw,
Hindi siya makapagsalita, pero ngayon, nakakapag-usap na sila ng maikli. Kung magpapatuloy sa rehabilitasyon, makakalakad din daw siya, sabi ng doktor. Pero problema ang gastos. Matagal ang rehabilitasyon at malaki ang gastos. Sinasagot ni Kenji ang bayarin sa ospital gamit ang kanyang sahod at ipon. Tumutulong din daw ang kanyang kapatid, pero may sarili na itong pamilya kaya limitado lang. Nalaman kong hindi madali ang sitwasyon ni Kenji. Nang gabing iyon, pag-uwi namin, tinanong ko si Kenji kung bakit siya mag-isa, kung hindi pa ba siya nag-aasawa. Nag-alinlangan siya, sandali, pero sumagot. May girlfriend daw siya ilang taon na ang nakalipas. Pero naghiwalay sila nang ma-stroke ang kanyang ama. Akala raw niya maiintindihan siya ng girlfriend niya, pero hindi pala nito kinaya. Naiintindihan ko naman, sabi ni Kenji. Walang batang babae na gugustuhing magpakasal sa isang lalaking nag-aalaga ng may sakit na matanda. Mula noon, hindi na raw siya nag-isip na makipagrelasyon. Sapat na raw ang pag-aalaga sa kanyang ama. Naawa ako kay Kenji. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para sa kanyang ama. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa akin, ang sakit ng aking ama, ang buhay sa Vladivostok, at ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas. Tahimik na nakinig si Kenji at sinabi niya, magkapareho pala tayo. Pareho tayong dumadaan sa mahirap na landas para sa ating pamilya. Tumango ako. Tama siya. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Magtitiis pa ako. Mahirap man ang buhay sa Pilipinas, may mga mabubuting tao rin tulad ni Kenji. May mga sandaling kasing init ng floor heating para sa aking ama at para sa aking sarili. Hindi ako susuko. Sa ika-5 araw, dumating ang balita na naayos na ang heating sa dormitoryo. Kailangan ko nang bumalik. Sabi ni Kenji, pwede pa akong manatili hanggang sa tuluyan akong gumaling pero sapat na ang naitulong niya. Ayaw ko nang maging pabigat. Habang nag-iimpake, kakaiba ang pakiramdam ko. Ilang araw lang akong tumira sa bahay na iyon, pero parang ang hirap umalis. Mamimiss ko ang init ng floor heating. Higit sa lahat, mamimiss ko ang tahimik na mga sandali kasama si Kenji. Hindi kami gaanong nag-uusap, pero parang nagkakaintindihan kami. Ihinatid ako ni Kenji sa dormitoryo gamit ang kanyang kotse. Bago ako bumaba, nagpasalamat ako. Hindi lang sa pagpapatira sa akin, kundi sa lahat ng kabaitan niya. Nahihiyang ngumiti si Kenji at sinabing, matagal na ring naging mainit ang bahay ko dahil sa iyo. Malungkot kapag mag-isa, pero masaya kapag may kasama. Pumasok ako sa dormitoryo, tinanong ng mga kasama ko kung saan ako galing. Sinabi ko na lang na nagkasakit ako at nagpahinga sa ibang lugar. Hindi na sila nagtanong pa. Nang humiga ako sa kama, malamig ang kutsyon. Kahit naayos na ang heating, hindi ito kasing init ng floor heating. Namiss ko ang bahay ni Kenji, pero hindi ako maaaring bumalik. Kinabukasan, nagsimula ulit ang buhay sa pabrika. Pero may nagbago, hindi na ako malungkot. Dahil nariyan si Kenji. Paminsan-minsan, kapag nagkakasalubong kami sa pabrika, nagkakatinginan kami. Sapat na iyon para bigyan ako ng lakas. Nang gabing bumalik ako sa dormitoryo, kakaiba ang pakiramdam. Iba ang tingin sa akin ng mga kasama ko. Malamig at matalim. Hindi ko alam kung bakit at nalito ako. Unang nagsalita si Dimitria, saan ka galing? Sa bahay ng Pilipinong yon, di ba? Nagulat ako. Paano mo nalaman? Tanong ko. Ngumisi siya. Maliit lang ang pabrika. Mabilis kumalat ang tsismis. May nakakita raw sa akin na sumasakay sa kotse ni Kenji at hindi ako umuwi ng ilang araw. Sinubukan kong magpaliwanag pero iwinagayway niya ang kanyang kamay. Huwag ka nang magdahilan, alam namin ang ginawa mo. Pero hindi iyon totoo. Nagkasakit lang talaga ako at nagpahinga sa bahay ni Kenji. Walang nangyari pero hindi naniwala ang mga kasama ko. Isang tao ang nagsabi ng mapanukso. Halatang halata ka na. Nagpapapansin sa Pilipinong yon. Sa tingin mo magtatagumpay ka? Nasaktan ako, pero hindi ako makapagsalita. Mula ng gabing iyon, naging impyerno ang buhay ko sa dormitoryo. Iniiwasan ako ng mga kasama ko. Hindi nila ako sinasagot kapag kinakausap ko at pinapakialaman nila ang mga gamit ko. Kapag pupunta ako sa banyo, sinasadya nilang mauna at magtagal. Wala akong magawa kundi magtiis. Nag-iisa lang ako laban sa 5. Nagbago ang atmosphere. Tinitingnan ako ng masama ng mga kapwa kong Ruso.
Sa oras ng tanghalian, kapag uupo ako sa kanilang mesa, umaalis sila. Mag-isa akong kumakain sa isang sulok. Bumalik ang kalungkutan. 2 buwan na ako rito pero wala pa rin akong kaibigan. Lalong lumala si Igor. Isang araw sa break time, lumapit siya sa akin at nangasar. Nagustuhan ka na ba ng Pilipino? Anong mapapala mo riyan? Nagalit ako pero nagtimpi ako. Nagpatuloy si Igor. Dapat tayong mga Ruso ang nagtutulungan pero sumisipsip ka sa isang Pilipino, akusa niya. Sumagot ako. Wala akong ginagawang masama. Nagkasakit lang ako at tinulungan niya ako. Tumingin siya ng may paghamak. Huwag ka nang magkunwari. Pare-pareho lang kayong mga babaeng napupunta rito. Gusto niyong makahanap ng Pilipinong mapapangasawa, di ba? Hindi ko na siya pinansin. Walang saysay na kausapin siya. Pero hindi tumigil si Igor. Lalo siyang naging mapilit. Kahit sa oras ng trabaho, lumalapit siya sa akin at bumubulong. Anong ginawa niyo ni Kenji? Sigurado ka bang walang nangyari? Hindi ko siya pinapansin pero sunod siya ng sunod. Pagkatapos ng trabaho, nag-aabang siya sa labas ng dormitoryo at kinakausap ako. Isang gabi, hinawakan ni Igor ang aking braso. Nagulat ako at pumiglas. Galit ang kanyang mukha. Huwag mo akong baliwalain. Kaya akong gawin ang ginagawa ng Pilipinong yan. Natakot ako. Hindi normal ang tingin ni Igor. Puno ng obsesyon at galit. Mula noon, sinubukan kong iwasan si Igor. Pero dahil magkatrabaho kami sa iisang linya, hindi ko siya maiwasan. Alam niyang iniiwasan ko siya, pero patuloy pa rin siyang lumalapit. Isang araw, nag-iwan siya ng sulat sa aking workstation. Nakasulat sa Ruso, pero nakakatakot ang nilalaman. Huwag kang magtiwala sa Pilipinong yan. Iiwanan ka rin yan. Pinunit ko ang sulat, pero kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ni Igor. Naalala ko ang babala ni Dimitria. Mapanganib daw ang mga lalaking obsessed. Naisip kong kailangan kong humingi ng tulong, pero kanino? Gusto kong sabihin kay Kenji, pero ayaw kong maging pabigat ulit. Sapat na ang naitulong niya. Hindi ko na dapat idagdag ang mga problema ko. Sinubukan kong lutasin mag-isa. Iniiwasan ko si Igor hanggat maaari at nagtrabaho na lang ng tahimik. Isang araw sa tanghalian, lumapit si Kenji sa akin. Nagkasalubong kami sa pasilyo, tiningnan niya ang aking mukha at nag-alala. Namumutla ka? May problema ba? Tanong niya. Sinabi kong wala, pero parang hindi siya naniwala. Nang gabing iyon, nag-message si Kenji. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Halos maiyak ako. Matagal na mula noong may nagsabi sa akin ng ganoong mainit na salita, pero hindi ako sumagot. Naisip kong hindi ako dapat umasa kay Kenji. Abala na siya sa pag-aalaga sa kanyang ama at walang panahon para sa mga problema ko. Pero hindi bumuti ang sitwasyon, lalong lumala. Isang gabi, habang papunta ako sa dormitoryo, sumulpot si Igor. Mukhang nakainom siya. Pasuray-suray siyang lumapit sa akin. Agad akong umatras. Tumawa si Igor. Huwag kang tumakbo. Mag-usap tayo. Umiling ako. Wala tayong dapat pag-usapan, sabi ko. Nagalit si Igor. Bakit mo ako iniiwasan? Bakit gusto mo ang Pilipino, pero ayaw mo sa akin? Sigaw niya. Pinagtitinginan kami ng mga tao. Nahiya ako at natakot. Sa kabutihang palad, dumating ang isang Pilipinong security guard. Sinabihan niya si Igor na tumahimik. Tiningnan ni Igor ang guard ng masama, nagmura, at umalis. Kumakabog ang dibdib ko. Naisip kong, hindi ko na kayang tiisin ito mag-isa. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Sasabihin ko na kay Kenji, hindi ko na kayang mag-isa. Lalong nagiging mapanganib si Igor at natatakot ako. Kinabukasan, pagpasok ko, hinanap ko agad si Kenji. Nasa opisina siya. Dahan-dahan kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Naginugulo ako ni Igor at natatakot ako. Naging seryoso ang mukha ni Kenji. Nakikinig siya ng mabuti. Kailan pa nagsimula? Paano kanya ginugulo? Ikinuwento ko ang lahat. Ang pag-aabang, ang pagdating niya ng lasing. Mukhang galit si Kenji, pero hindi sa akin, kundi kay Igor. Ako ang bahala, sabi niya. Huwag ka nang mag-alala. Gumaan ang loob ko, pero kasabay nito, nag-alala rin ako. Baka masangkot pa si Kenji sa gulo. Pero matigas si Kenji. Hindi raw ito personal na problema, kundi workplace harassment. Opisyal daw niya itong aayusin. Tumango ako. Hindi na ako nag-iisa.
Kakampi ko si Kenji. Malaking tulong na iyon. Isang linggo ang lumipas. Isang nakakagulat na balita ang kumalat sa pabrika. Magkakaroon daw ng tanggalan. Dahil humina ang ekonomiya, kailangan daw magbawas ng tao, lalo na raw ang bilang ng mga dayuhang manggagawa. Karamihan sa mga Pilipinong empleyado ay mananatili, pero may mga dayuhang manggagawa na tatanggalin sa kontrata, nagkagulo ang buong pabrika. Nag-alala ang mga Ruso, hindi nila alam kung sino ang matatanggal. Naisip kong ako ang unang-unang matatanggal dahil 2 buwan pa lang ako. Karaniwan, ang mga bago ang unang tinatanggal. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko pa man lang napapadalhan ng maayos ang aking ama. Kailangan ko nang umuwi. Mukhang kampante si Dimitria. Mahigit 1 taon na siyang nagtatrabaho kaya iniisip niyang ligtas siya. Pero ang ibang kasama namin ay nag-aalala. Lalo na ang mga bagong pasok, nanginginig sa takot. Isa ako sa kanila. Tinanong ko si Kenji. Matatanggal ba ako? Nag-aalala ang kanyang mukha. Hindi pa raw tiyak kung sino ang aalis, pero malaki ang posibilidad na ang mga bago ang unang aalisin. Nanlumo ako. Ngayong nagsisimula pa lang akong masanay, tapos na agad. Sinabi ni Kenji na gagawin niya ang lahat. Sasabihin daw niya sa management na masipag akong empleyado. Pero wala raw sa kanya ang desisyon, nasa HR. Sinabi kong naiintindihan ko, pero parang wala ng pag-asa. Nang gabing iyon, nag-video call kami ng aking ama sa Vladivostok. Nakita niya sa aking mukha na may problema. Nagsinungaling ako at sinabing ayos lang. Ayaw ko siyang mag-alala, pero parang alam na niya ang lahat. Kung nahihirapan ka, umuwi ka na, sabi niya. Mas mabuti pang magkasama tayo rito. Naluha ako. Gusto kong umuwi, pero hindi pwede. Paano na ang pampagamot ng aking ama? Paano siya mabubuhay ng mag-isa? Nagtiis ako. Ngumiti ako sa screen at sinabing, magpapadala ako agad, huwag mong tipirin ang gamot. Tumango ang aking ama at ngumiti, pero basa ang kanyang mga mata. Nang lumala ang sitwasyon, lalong naging mayabang si Igor. Nang marinig niya ang balita tungkol sa tanggalan, lalo siyang tumapang. Para bang wala siyang kinatatakutan, dahil malapit na rin siyang umalis. Lantarang niya akong sinusundan. Lumalabas siya tuwing break time at nag-aabang sa labas ng banyo. Isang araw, nag-iwan na naman siya ng sulat sa aking workstation. Mas nakatakot ang nilalaman ngayon. Kung hindi ka na mabubuhay sa Pilipinas, sabay na tayong umuwi sa Russia. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Kinilabutan ako. Wala na sa tamang pag-iisip si Igor. Sinabi ko ulit kay Kenji. Lalong lumalala si Igor. Galit ang mukha ni Kenji at sinabing ire-report niya sa management. Pero nag-alinlangan ako. Baka kung gagawa ako ng gulo, ako ang unang matanggal. Sa pananaw ng kumpanya, mas gugustuhin nilang tanggalin ang empleyadong gumagawa ng problema. Naunawaan ni Kenji ang aking pag-aalala. Pero hindi raw niya pwedeng pabayaan si Igor. Una, bibigyan daw niya ito ng hindi opisyal na babala. Kinabukasan, kinausap daw ni Kenji si Igor. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila pero pagkatapos noon, medyo tumahimik si Igor. Pero nakakatakot pa rin ang tingin niya sa akin. Unang bahagi ng Pebrero, naglabas ng opisyal na anunsyo ang kumpanya. 15 dayuhang manggagawa ang tatanggalin. Kailangan nilang magtrabaho hanggang katapusan ng Marso at umalis na. Ang listahan ay ilalabas pagkatapos ng 1 linggo. Nanginginig ako sa kaba. Gabi-gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Pinapakalma ako ni Kenji. Hindi pa raw tapos ang lahat, wag daw akong mawalan ng pag-asa. Sinabi niyang iminungkahi niya sa management na panatilihin ako. Sinabi raw niya na masipag ako at magaling magtrabaho, pero hindi niya masisiguro ang resulta. Nagpapasalamat ako, pero kasabay nito, nahihiya. Dahil sa akin, nahihirapan si Kenji. Lumipas ang 1 linggo. Araw ng anunsyo ng listahan. Pagpasok ko sa umaga, may nakapaskil na papel sa bulletin board. Nagkukumpulan ng mga tao para tingnan. Nanginginig din akong lumapit. Dahan-dahan kong binasa ang listahan mula sa itaas. Hindi ko nakita ang pangalan ko. Binasa ko hanggang sa dulo, pero wala. Hindi ako makapaniwala. Tiningnan ko ulit. Talagang wala ang pangalan ko. Nakaligtas ako. Kumakabog ang dibdib ko. Gumaan ang loob ko. Pero kasabay nito, nakonsensya ako. May mga mas matagal nang nagtatrabaho sa akin na nasa listahan.
Nakita ko rin ang pangalan ni Dimitria. Gulat na gulat si Dimitria. Mahigit 1 taon na ako rito. Bakit ako ang aalis? Reklamo niya. Pero walang nangyari. Hindi na mababago ang desisyon ng kumpanya. Mula noon, tinitingnan ako ng masama ni Dimitria at ng iba pang mga natanggal. Naging napakasama ng atmosphere sa dormitoryo. Lantarang akong iniiwasan ni Dimitria. Ganoon din ang ibang mga kasama ko. May bumulong, nakaligtas siya dahil nagustuhan siya ng Pilipino. Hindi patas, hindi ako makapagpaliwanag. Totoo namang tinulungan ako ni Kenji, pero hindi ako nakaligtas sa hindi patas na paraan. Masipag akong magtrabaho, hindi ako nalilate o uma-absent. Ipinabatid lang ni Kenji sa kumpanya ang aking mga katangian. Pero sa pananaw ng mga natanggal, hindi nila iyon maiintindihan. Kung ako ang nasa kalagayan nila, ganoon din siguro ang iisipin ko. Wala sa listahan si Igor. Nakaligtas din siya. Pero nang malaman niyang nakaligtas ako, lalo siyang naging obsessed. Isang gabi, inabangan niya ako sa labas ng dormitoryo. Sinubukan ko siyang iwasan, pero hinarangan niya ako. Ngayong pareho na tayong mananatili, dapat magkasama na tayo, sabi ni Igor. Poprotektahan kita. Alam kong galit sa iyo ang mga Ruso. Ako lang ang nakakaintindi sa iyo. Tumanggi ako. Mas gusto kong mag-isa. Pamilya ko lang ang iniisip ko. Sumimangot si Igor. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Masakit, pero hindi ako sumigaw. Huwag kang magtiwala sa Pilipinong yan. Iiwanan ka rin yan, sabi niya nang may pagbabanta. Sa oras na yon, bumalik ka sa akin. Pumiglas ako. At matigas kong sinabi, hinding-hindi mangyayari yon. Huwag mo na akong gagambalain. Nagalit si Igor. Tingnan natin. Magsisisi ka. At umalis siya. Tulala akong nakatayo. Halo-halong takot at galit ang naramdaman ko. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Kenji. Ikinuwento ko ang lahat. Ang banta ni Igor, ang pambubuli sa dormitoryo, ang aking takot. Tahimik na nakinig si Kenji at sinabi niya, pansamantala, sa bahay ka na muna tumira. Delikado na ang sitwasyon. Nag-aalala akong iwan kang mag-isa. Nag-alinlangan ako. Ayaw kong maging pabigat ulit. Pero wala akong pagpipilian. Hindi naligtas ang dormitoryo. Sige, sagot ko. Sinabi ni Kenji na ihanda ko ang aking mga gamit bukas. Susunduin daw niya ako pagkatapos ng trabaho. Ibinaba ko ang telepono at napabuntong hininga. Muli, aasa na naman ako kay Kenji. Kinagabihan, dumating si Kenji dala ang kanyang kotse. Inimpake ko ang aking mga gamit. Hindi naman marami. Ilang damit at toiletries lang. Hindi kumibo ang mga kasama ko habang nag-iimpake ako. Para bang masaya pa sila. Hindi na ako nagpaalam at umalis na lang. Pagsakay ko sa kotse ni Kenji, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Igor na nakatingin mula sa bintana ng dormitoryo ng mga lalaki. Madilim ang kanyang mukha. Mabilis akong sumakay sa kotse at umandar na si Kenji. Sa salamin, nakita kong nakatayo pa rin si Igor. Kinabahan ako. Dumating kami sa bahay ni Kenji. Pangalawang beses ko na rito pero mainit pa rin. Pagpasok ko pa lang, gumaan na ang pakiramdam ko. Ngayon, hindi na sa guest room ako tumuloy, kundi sa isang maliit na attic room, humingi ng paumanhin si Kenji. Malapit na raw kasing umuwi ang kanyang ama kaya kailangang bakante ang guest room. Maliit ang attic room, pero komportable. May maliit na bintana sa ilalim ng pahilig na kisame at may kama at desk. Higit sa lahat, mainit ang sahig. Floor heating. Gumaan ang loob ko habang inaayos ang aking mga gamit. Naramdaman kong ligtas na ako. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami ni Kenji, nag-usap kami. Sabi ni Kenji, malaki na raw ang ipinagbago ng kanyang ama. Nakakalakad na raw siyang mag-isa at malinaw ng magsalita. Sa susunod na linggo, uuwi na raw siya. Mabuti naman, sabi ko. Ngumiti si Kenji at nagpasalamat. Lumipas ang ilang araw, payapa ang lahat. Sabay kaming pumapasok sa umaga at umuuwi sa gabi. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay at nagpapasalamat si Kenji. Naging mas malapit kami. Hindi na awkward tulad ng dati. Para kaming matagal nang magkakilala, pero hindi nagtagal ang kapayapaan. Kalagitnaan ng Pebrero, nagkaproblema sa pabrika.
Nagkamali si Igor habang nagtatrabaho at huminto ang makina. Hindi malaking aksidente, pero huminto ang production line ng mahigit 1 oras. Inimbestigahan ng mga manager at napatunayang kasalanan ni Igor. Binigyan ng babala si Igor. Isa na lang daw na pagkakamali, tatanggalin na siya. Mukhang galit siya. Hinanap niya ako sa oras ng tanghalian. Kasalanan mo to, sabi niya. Dahil sa'yo, nawala ako sa konsentrasyon at nagkamali. Kasalanan mo ang lahat. Nagulat ako. Anong ginawa ko? Pero wala sa tamang pag-iisip si Igor. Kapag nakikita niya ako, nawawala siya sa sarili. Hindi ko na siya pinansin at umalis na lang. Sumunod si Igor, pero dahil may ibang empleyado, hindi siya nakalapit. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, hinihintay ko ang kotse ni Kenji sa parking lot ng pabrika. Biglang sumulpot si Igor. Mukhang nakainom siya. Pasuray-suray siyang lumapit. Agad akong umatras. Hinawakan ni Igor ang aking braso. Sinubukan kong pumiglas, pero malakas siya. Tinitigan niya ako ng malapitan. Bakit mo ako iniiwasan? Anong meron sa Pilipinong yan? Mas kaya kitang alagaan. Sabay na tayong umuwi sa Russia. Natakot ako. Walang ibang tao sa paligid. Biglang dumating si Kenji. Tiningnan niya si Igor at matigas na sinabi, "Bitawan mo siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis." Tiningnan ni Igor si Kenji ng masama. Nagmura siya sa Ruso. Hindi naiintindihan ni Kenji ang salita, pero naramdaman niya ang ibig sabihin. Lumapit si Kenji sa akin at itinago ako sa kanyang likod. Binalaan niya si Igor. "Huwag mo nang gagawin to kay Karina. Workplace harassment to at krimen. May ebidensya kami, kaya kapag isinumbong ka namin, ikaw ang mapapahamak." Tumingin si Igor ng may paghamak, pero umatras siya. Bago umalis, tiningnan niya ako at sinabing, "Magsisisi ka. Iiwanan ka rin ng Pilipinong yan." At pasuray-suray siyang umalis. Nang hina ang aking mga tuhod, inalalayan ako ni Kenji at isinakay sa kotse. Nanginginig kong ikinabit ang seatbelt. Sa loob ng kotse, tinanong ni Kenji, "Ayos ka lang?" Tumango ako, pero tumulo ang aking mga luha. Sumabog ang lahat ng pinipigilan kong emosyon. Takot, pagod, kalungkutan. Walang sinabi si Kenji at hinawakan lang ang aking kamay. Mainit ang kanyang kamay. Pagdating namin sa bahay, ipinagtimpla ako ni Kenji ng mainit na tsaa. Umupo ako sa sofa at uminom para kumalma. Umupo si Kenji sa tabi ko at mahinang sinabi, "Bukas, opisyal na nating ire-report sa kumpanya. Hindi natin pwedeng pabayaan si Igor." Nag-alala ako. Baka kung lumaki ang gulo, ako pa ang mapahamak. Pero matigas si Kenji. "Hindi ito problema na dapat tiisin. Kailangan kitang protektahan." Naluha ako sa sinabi niya. Matagal na mula noong may nagsabing poprotektahan ako. Sa Russia, laging ako ang nagpoprotekta sa aking ama. At sa Pilipinas, mag-isa kong tinitiis ang lahat. Pero ngayon, nariyan si Kenji. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, nag-report si Kenji sa kumpanya. Nag-imbestiga ang mga manager at nagbigay din ako ng salaysay. Nagpatotoo rin ng ibang empleyado na nakita nilang sinusundan ako ni Igor. Sapat ang ebidensya. Binigyan ng matinding babala si Igor at inutusang huwag na akong lalapitan. Galit na galit si Igor, pero wala siyang magawa. Isa na lang na pagkakamali, tatanggalin na siya. Tinitingnan na lang niya ako ng masama mula sa malayo, pero hindi na siya lumalapit, gumaan ang loob ko. Sa wakas, payapa na. Nang gabing iyon, pagbalik namin sa bahay ni Kenji, parang tapos na ang lahat. "Maraming salamat talaga," sabi ko kay Kenji. "Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin." Sabi ni Kenji, ginawa lang niya ang tama. Pero alam ko kung gaano kalaking tulong ang ginawa niya. Umupo kami sa sofa at tahimik na nagpalipas ng oras. Nakabukas ang TV pero hindi kami nakatutok. Tiningnan ko si Kenji. Mukha siyang pagod. Dahil sa akin, nahirapan siya. Nakonsensya ako at nagpapasalamat. Unang nagsalita si Kenji, "Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Mahirap ba?" Sumagot ako ng tapat. "Mahirap pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong magtiis para sa aking ama." Tumango si Kenji. "Ganoon din ako. Nagtitiis ako para sa aking ama." Nagkatinginan kami. Sa sandaling iyon, may koneksyon sa pagitan namin.
Mga taong dumaranas ng parehong paghihirap at may parehong responsibilidad. Nahuhulog na ang loob ko kay Kenji. Hindi ko na maitatanggi. Ganoon din kaya siya? Pero hindi ko kayang magtanong. Masyado akong mahiyain. Katapusan ng Pebrero, umuwi na ang ama ni Kenji. Sinundo namin siya sa ospital. Malaki na ang ipinagbago niya. Nakakalakad na siya, gamit ang tungkod at malinaw ng magsalita. Sa kotse, nagpasalamat siya sa akin. Marami kang ikinuwento ni Kenji, sabi niya. Nagtulungan daw kayo sa mahihirap na panahon. Nahiya ako. Ako pa nga ang nakatanggap ng tulong. Pero sinsero ang kanyang ama. Mas naging masayahin si Kenji nitong mga nakaraang araw. Dahil daw yun sa'yo, tiningnan ko si Kenji. Nakahawak siya sa manibela at nakatingin lang sa daan pero nakita akong namumula ang kanyang tenga. Pagdating namin sa bahay, dinala namin ang kanyang ama sa guest room. Umakyat ako sa attic room. Naisip kong baka kailangan kong makiramdam ngayong nandito na ang kanyang ama. Pero sabi niya, huwag kang mailang, ituring mo kaming pamilya. Naluha ako sa sinabi niya. Matagal na mula noong narinig ko ang salitang pamilya. Unang bahagi ng Marso, may magandang balita mula sa kumpanya. Tapos na raw ang tanggalan at stable na ang kontrata ng mga natirang empleyado. Makakapagtrabaho pa ako ng 1 taon at may kaunting dagdag sahod daw para sa mga masisipag na empleyado. Natuwa ako. Makakapagpadala na ako ng mas malaking pera sa aking ama. Inipon ko ang pera. Sa loob ng 4 na buwan, pagkatapos ibawas ang gastos, nakaipon ako ng mga 50,000 piso. Malaking halaga na iyon sa Vladivostok. Ipinadala ko ito sa aking ama sa pamamagitan ng isang ahensya. Nang mag-video call kami, umiyak siya. Salamat anak. Gagamitin ko ito ng maayos. Hindi na raw niya kailangang alalahanin ang pambili ng gamot sa loob ng ilang panahon. Natuwa ako. Ito ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas. Ang tulungan ang aking ama, kahit mahirap, nagawa ko rin. Kalagitnaan ng Marso, isang gabi, nakaupo kami ni Kenji sa sofa sa sala. Maaga nang natulog ang kanyang ama at tahimik ang bahay. May palabas sa TV pero hindi kami nakatutok. Isang komportableng katahimikan. Unang nagsalita si Kenji, anong plano mo? Magtatagal ka ba sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali. Sa totoo lang, wala akong tiyak na plano. Balak ko sanang tapusin ang 3 taong kontrata at saka mag-isip. Pero ngayon, medyo nagbago. Maingat akong sumagot. Kung pwede, gusto kong magtagal sa Pilipinas. Nagustuhan ko na rito, lalo na't nandito ka. Pagkasabi ko noon, nagsisi ako. Masyado ba akong tapat? Pero ngumiti si Kenji. Isang mainit na ngiti. Ako rin, masaya akong nandito ka, Karina, sabi niya. Noong una, gusto lang kitang tulungan. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang wala ka. Kumabog ang dibdib ko. Isa ba itong pag-amin? Hindi ako sigurado. Pero ang sumunod na sinabi ni Kenji ang nagpatunay sa lahat. Hinawakan niya ang aking kamay. At seryosong sinabi, pwede ba kitang ligawan? Maging kasintahan ko? Namula ang aking mukha. Nagulat ako, pero hindi ako makapagsinungaling. Tumango ako. Oo, gusto kita. Siguro, mula pa noong umalis ako sa dormitoryo, may nararamdaman na ako. Umamin din si Kenji. Ganoon din daw siya. Mula pa raw noong una akong hinimatay, napansin na niya ako. At nang makita niya akong masayang natutulog sa kanyang bahay, gusto na raw niya akong protektahan. Pero hindi raw siya sigurado. Baka raw nagpapasalamat lang ako at hindi talaga gusto. Ngumiti ako. Ganoon din ako. Iniisip ko kung gusto mo rin ba ako. Nagkatinginan kami at tumawa. At natural na nagkayakapan kami. Mainit ang yakap ni Kenji. Kasing init ng floor heating. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ito pala ang tunay na pag-ibig. Kinabukasan, ikinuwento ni Kenji sa kanyang ama ang tungkol sa amin. Hindi nagulat ang kanyang ama. Matagal ko nang inaasahan yan, sabi niya at tumawa. Congratulations, magiging mabuting asawa si Karina. Nahiya ako sa salitang asawa, pero masaya ako. Ganito pala kainit sa pakiramdam na tanggap ka. Mula noon, opisyal na kaming magkasintahan. Kumalat din ang balita sa pabrika. Tinitingnan pa rin ako ng masama ng mga Ruso, pero hindi ko na pinansin dahil nasa tabi ko si Kenji. Hindi na rin ako pinapansin ni Igor.
Mukhang sumuko na siya. Dumating ang tag-init. Iba ang tag-init sa Pilipinas kaysa sa Vladivostok. Napakainit. Pero may aircon sa bahay ni Kenji at higit sa lahat, nariyan siya. Tuwing weekend, magkasama kami. Namamasyal kami sa dagat o sa palengke. Pagsapit ng taglagas, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Tinuruan ako ni Kenji. Gabi-gabi, 1 oras kaming nag-aaral. Mahirap pero masaya. Kung marunong na ako mag-Tagalog, mas malalim na usapan ang magagawa namin. Dumating ulit ang taglamig. 1 taon na ang nakalipas. Nanginginig ako sa lamig sa dormitoryo. Malungkot at mahirap. Pero ngayon, iba na. Nasa ibabaw ako ng mainit na floor heating kasama si Kenji. Gumaling na rin ang kanyang ama at buwan-buwan akong nakakapagpadala sa aking ama. Naging maayos ang lahat. Sumunod na Pebrero, nag-propose si Kenji sa akin. Hindi sa isang espesyal na lugar, sa sala lang ng bahay. Pero perpekto. Walang singsing, hinawakan lang niya ang aking kamay at nagtanong, "Pakasalan mo ako?" Umiiyak akong sumagot ng, "Oo." Nagpasya kaming magpakasal sa Mayo. Isang maliit na kasal lang. Inimbitahan namin ang aking ina sa Pilipinas. Bumili kami ng tiket at kumuha ng visa. Unang beses daw niyang pupunta sa Pilipinas, kaya nanginginig siya sa kaba at excitement. Masaya ako. Gusto kong ipakilala sa kanya si Kenji at ang kanyang ama. Habang naghahanda sa kasal, masaya ako. Isang kinabukasan na hindi ko man lang naisip 1 taon na ang nakalipas, ang dating umiiyak na mag-isa sa malamig na dormitoryo ay naghahanda na ngayon para sa kasal kasama ang taong mahal niya. Talagang hindi mo masasabi ang takbo ng buhay. Isang gabi, nakahiga kami ni Kenji sa sahig na may floor heating, umaambon sa labas. Tinanong ko si Kenji, "Noong unang dinala mo ako sa bahay mo, anong iniisip mo?" Ngumiti siya at sumagot, "Gusto lang, kitang tulungan." Pero nang makita kitang masayang natutulog sa ibabaw ng floor heating, naramdaman kong, espesyal ka. Sabi ko rin, noong unang naramdaman ko ang floor heating, nagulat ako. Akala ko, hot night. Pero hot night nga pala talaga. Dahil sa floor heating, gumaling ako. Dahil sa'yo, nalaman ko ang pag-ibig. Nagyakapan kami at tumawa. Dumating ang Mayo, araw ng aming kasal. Sa isang maliit na venue, mga malalapit na tao lang ang imbitado. Dumating ang aking ina at ang pamilya ng kapatid ni Kenji. Tumayo ang kanyang ama gamit ang tungkod at nagbigay ng mensahe. Nagkatinginan kami at nangako na mamahalin at poprotektahan ang isa't isa habang buhay. Pagkatapos ng reception, nagkasama kami ng aking ina. Maigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Naghirap ka, anak. Mula ngayon, mabuhay ka ng maligaya." Umiyak ako. Luha ng kaligayahan. Tiningnan ng aking ina si Kenji at nagpasalamat. "Salamat sa pagprotekta sa aking anak." Ngumiti si Kenji at sinabing ginawa lang niya ang tama. Nag-honeymoon kami sa Palawan. Napakaganda ng dagat at masarap ang pagkain. Pero higit sa lahat, ang kasama ko si Kenji ang pinakamaganda. Naglakad kami sa tabing dagat at pinag-usapan ang aming hinaharap, 2 anak, at kung ano ang ipapangalan sa kanila. Pagbalik namin, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa pabrika. Sabay kaming pumapasok ni Kenji. Hindi na ako isang dayuhang manggagawa. Asawa na ako ni Kenji at miyembro ng kanilang pamilya. Tinatawag akong anak ng kanyang ama at minamahal. Pagsapit ng taglagas, inimbitahan namin ulit ang aking ina sa Pilipinas. Ngayon, para magpagamot, narinig naming mas maganda ang mga ospital sa Pilipinas kaysa sa Russia. Dinala namin siya sa ospital at nakakuha siya ng maayos na paggamot. Malaki ang gastos, pero kasama si Kenji, kaya namin. Sumunod na tagsibol, nalaman kong buntis ako. Tuwang-tuwa si Kenji at binuhat ako. Nag-congratulate din ang kanyang ama at masaya rin ang aking ina na magkakaroon na siya ng apo. Habang hinihimas ko ang aking tiyan, naisip ko, ang batang ito ay may dugong Pilipino at Ruso. Mamamana niya ang init ng 2 bansa. Ngayon, masaya ako. Isang buhay na hindi ko man lang naisip 1 taon at kalahati na ang nakalipas nang dumating ako sa Pilipinas sa isang malamig na panahon. Ang init ng floor heating ang nagpatunaw sa aking katawan at ang pag-ibig ni Kenji ang nagpatunaw sa aking puso. Ngayon, masasabi kong ang Pilipinas na ang aking tahanan
At kasama si Kenji, anumang taglamig ay kaya kong harapin ng may init. Tuwing gabi, habang nakahiga sa ibabaw ng floor heating, naiisip ko, ito pala ang tunay na mainit na gabi. Ang matulog ng payapa sa isang mainit na tahanan kasama ang taong mahal mo. Mayroon pa bang mas masayang gabi kaysa rito? Mahigpit kong hinahawakan ang kamay ni Kenji at natutulog. Umaasang magpapatuloy ang init na ito kinabukasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung naantig ang inyong puso sa kwento ngayong araw, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ang bawat click ninyo ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Tumatanggap po kami ng mga totoong kwento. Ang mga mapipiling kwento ay makakatanggap ng regalo mula sa amin, kaya't inaanyayahan namin kayong sumali. Hanggang sa muli, ito ang Hiyastala Channel, kung saan ang ating mga kwento ay kasing ganda ng bulaklak at kasing gingning ng mga tala. Magkita-kita po tayo sa susunod na magandang video. Salamat po.